Taong 1995 sa Palo, Leyte. 20 anyos ako noon at namumuhay ng payapa kasama ang aking mga mahal sa buhay sa probinsya. Ako nga po pala si Maria Gracia Clemencia La Cuesta. Hindi ko na lamang babanggitin ang pinakadetalya ng aming lugar bilang respeto sa aking mga kababayan. Noong mga ganitong taon, isang liblib din ang lugar namin sa Palo, Leyte. Mahirap ang buhay sa aming nayon. Malalayo ang mga bahay at napakalungkot kung ikukumpara sa modernong buhay ngayon. Madaling araw pa lamang ay gising na kami sa umaga. Maganda ang mga tanawin, lalo ng mga bulaklak. Kung kaya't nagdidilig kami ng nanay ko at ng kapatid ko ng mga halaman at nag-iigib ng tubig sa balon. At sa tanghali naman ay masagana lalo na't kung may makakain galing sa aming munting hardin. Sa dapit hapon naman ay nakaupo lamang kami ng nanay ko at kapatid ko sa aming munting upuan na gawa sa tabla sa ilalim ng punong aratiles. Habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa kabundukan at sa gabi ay mapayapa kung mahal sa buhay ang kapiling mo, lalo na't buo ang inyong pamilya at sama-sama. Pero dumating din ang dagok sa aming pamilya. Dahil isang sundalo ang tatay ko, kung saan-saan ito nadedestino, kung kaya't hindi mapakali ang aking nanay sa tuwing pupunta ng misyon ng tatay ko. Kaya isang araw, may isang mabigat na misyon ng tatay ko sa parte ng Mount Aminduen o tinatawag na Alto Peak. Kaya ganun na lamang ang lungkot ng aking nanay nang umalis si Itay at madedestino sa lugar na sobrang gulo at maraming bandido at mapapasabak sa matinding digmaan. At habang siya'y papalayo, di may iwasang mapapalingon siya sa amin sa sobrang bigat ng kanyang kalooban. At tumakbo ang nanay ko papalapit sa tatay ko at tinanong kung saan at kailan siya babalik sa amin. Lumuluha ang nanay ko at yayapos sa kanyang kabiyak at nagsasabing, "Mag-ingat ka, mahal ko." At patakbong bumalik ang tatay ko at paluhod na niyakap kami ng kapatid ko at siyang magpapayo sa amin na magpakabait lang daw kami at huwag magpabaya sa aming mga sarili at alagaan ko raw ang kapatid kong si Yash. At isang mahigpit na yakap at halik sa aming mga pisngi bago siya lumisan ng bahay. Lumipas ang mga araw, linggo, buwan, nag-iisip, napupuyat, naghihintay ang aming nanay sa may bintana. Lagi na lamang balisa ang aming ina. Inaalala si Itay at ang kanyang kalagayan. Habang nag-iisip ang aming inay sa bintana, ay bigla na lamang may dumating, isang mensaheng madilim galing sa kampo ni tatay. Ang nakasaad sa sulat, huwag daw kaming mabibigla sapagkat pumanaw na daw ang tatay. At ang nakabaril daw sa kanya ay isang rebeldeng sundalo na kapwa niya ring Pilipino. Kaya ganun na lamang ang pagsusumamo at panglulumo ng aming nanay. Lumipas ang isang taon na wala kaming balita kay tatay. At hindi kami naniniwala na patay na siya. Hindi ganun kadaling mamatay ang Itay. Kilala kong matapang ang Itay at gagawin niya ang lahat para mabuhay para sa amin nila nanay at ng aking mga kapatid. Isang taon pang mabilis na lumipas. Habang namamalengke ako sa bayan namin sa Palo, nagulat ako sa aking nakita. Isang matikas na lalaki na hawig sa aking Itay. Tanong ko sa sarili ko na, totoo ba ito? Dahil parang si Itay talaga ang nakita ko, kasama ang di kilalang babae. Agad ko itong sinundan kung saan man sila pupunta ng di kilalang babaeng iyon. Nahiwagaan ako sa mga nangyayari. Si Itay ba yun? Paulit-ulit kong tanong sa sarili ko. Buhay nga si Itay. Buhay si Itay. At dito pa mismo sa palengke ng bayan. Sinundan ko kung saan sila umuuwi. Sinundan ko sila. At hindi ako nagpahalata at medyo malayo ang distansya ko sa kanila para hindi ako mapansin ng kasama niyang babae. At panay naman ang palingon-lingon ng babae sa kaliwa at kanan na para bang hindi mapakali. Palingalinga ito hanggang sa makaabot sila sa isang sitio sa aming lugar
At nagulat ako nang dahil ang sityo na pinuntahan nila ay isang bantog sa lugar namin na maraming aswang ang sityong iyon. Agad naman akong kinilabutan nang mabasa ko ang sityong pinuntahan nila ng mahiwagang babaeng iyon. Pero hindi ako nagpatinag. Sinundan ko pa rin sila hanggang umabot ako sa pinakaliblib na lugar ng sityong iyon. Dahan-dahan kong hinahawi ang mga matataas na talahib habang binabagtas ang kanilang direksyon. Sa pagkakataong ito, medyo nahirapan ako dahil sa mga talahib. Kailangan kong bilisan para makahabol sa kanila para maabutan ko sila. Pero bigla akong nagulat nang sinalubong ako ng babaeng kasama ni Itay at sabay sabing, "Sinusundan mo ba kami?" Muntik na akong mapaihi sa takot nung sinalubong ako ng babaeng nakabelo. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Para bang nanginginig ang buo kong katawan. Para akong matutumba at nahilo ako sa nerbiyos. Agad namang iniabot ng babae ang kanyang mga palad. At agad ko naman itong inabot at sinabi niyang, "Ano bang sadya mo dito sa lugar namin, Ining?" At sabi ko, "Ang Itay ko po." At agad niya akong dinala sa bahay nila na yari lamang sa kawayan. At tanging sila lamang ang nakatira sa lugar na yon. At isinalaysay sa akin ni Tita Nelly ang mga pangyayari na nakita raw niya ang Itay 2 taon na ang nakakalipas sa liblib na lugar sa kabundukan ng Aminduen. Duguan daw ang Itay at halos wala ng buhay dahil siguro sa rebeldeng na-encounter nila sa lugar na yon sa paanan ng Mount Aminduen noong mga taong iyon. Agad ko namang nilapitan ng Itay. Tumutulo ang luha ko habang hinahawakan ang kanyang muka at sabay sabi ko sa Itay, "Buhay ka, Itay." At napahagulgol ako ng sobra sa aking pinakamamahal na ama na halos magta3 taon ko na ring hindi nakita. Nasambit ko na lamang na, "Matutuwa ang inay pag nalaman niya ito, Itay." Subalit parang nakatulala lamang ang Itay at pilit na inaalala ang lahat at unti-unti niyang naalala ang nakaraan sa kanya at parang pautal-utal na rin siyang magsalita. At sa wakas, nasambit niya ang, "Gracia, anak ko." At agad akong napahagulgol at yumakap sa ama ko. "Itay, kay tagal naming hinintay ni Inay at ni Yash ang pagbabalik mo, Itay." Halos masinok ako habang binibigkas ko ang mga katagang iyon. At sabi ni Tita Nelly, ay mas mabuti pa raw na umuwi na muna ako at magpahinga. At bukas na bukas daw ay dalhin ko ang Inay dito sa bahay nila para naman daw makita niya ang sitwasyon ng Itay. At para naman daw makapag-usap sila. Mabait si Tita Nelly. Sobrang bait niya na para bang ang gaan-gaan ng loob ko sa kanya. Wala siyang ibang inuunang kapakanan kundi ang kapakanan naming pamilya. Na noong una ay akala ko'y masama siyang babae. Akala ko'y isa siyang mangkukulam. Nakala ko'y isa siyang mampabarang, aswang o di kaya'y bruha. Nagkakamali pala ako. Kinabukasan, dinala ko ang aking inay at si Yash sa bahay nila Tita Nelly. Napahikbi ang inay ko habang papalapit sa aking Itay. Iyak ito ng iyak habang nakayakap sa aking ama. Ganoon na rin ang bunso kong kapatid. Napahikbi din at dahan-dahang umiyak sa pangungulila sa aming ama na nawalay sa mahabang panahon. Nanginginig ang aking inay habang yakap-yakap ang aking ama. At paulit-ulit niyang binabanggit ang katagang, "Sobrang namiss kita, mahal ko. At kay tagal kong hinintay ang pagkakataon na to. Kay tagal kong nangulila sa'yo. Kay tagal kitang hinintay, mahal ko. Para na akong mababaliw sa kakaisip kung nasaan ka na. Alam ko na buhay ka. Nararamdaman ko yun. At iyon ang isinisigaw ng damdamin ko na buhay ka pa. Sabik na akong makita ka at mayakap ka." Pero walang tugon ang aking Itay. Na tila ba naguguluhan sa mga pangyayari at kahit na pautal-utal kong nakapagsalita at kahit papaano nakakabigkas siya ng mga salita. At nabanggit niya sa inay ko ang salitang, "Mahal ko, namiss din kita, mahal."
At agad na napakagatlabi ang aking inay at pikit na pikit habang nakayakap sa aking ama. At tuloy-tuloy ang daloy ng mga luha sa kanyang mga mata. Nasambit na lang ni inay na, "Huwag ka nang umalis, mahal ko. At andito na kami para sa'yo." Napatulo na rin ang luha ko at napayakap kaming mag-ina at magkapatid sa aming ama. At napatingin naman ako kay Tita Nelly at agad naman itong ngumiti at dahan-dahan ding tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hanggang sa pumatak na nga ito sa kanyang mga pisngi at agad niyang ikinubli para hindi na namin makita na kahit siya man ay nasasaktan din. At muling isinilaysay ni Tita Nelly kay inay ang mga pangyayaring nangyari noon. Pero ngayon ay nabanggit na ni Tita Nelly na mild stroke daw ang itay kung kaya gayon na lamang ang kanyang response sa amin ni inay. Kaya mas minabuti na dito na lamang daw ang itay. Baka manibago si itay sa amin doon sa bahay. At agad namang nagkasundo si inay at Tita Nelly sa kanilang napag-usapan. Kahit dito si itay sa piling ni Tita Nelly o kung ano man ang relasyon nila ay wala na kaming pakialam. Ang importante ay buhay si itay at masaya na kami doon. Mabilis na lumipas ang 1 taon. 23 anyos na ako noon. At sa di inaasahang palad, nabuntis ako ng aking boyfriend. Galit na galit sina inay noong mga panahon na yon. Dahil ako pa naman ang inaasahan ng aking itay. Tapos mabubuntis pa ako sa di inaasahang pagkakataon nang dahil sa kahihiyan, pinagpasya namin ni inay na doon muna ako sa kanila, Tita Nelly magtago habang di pa gaano kalakihan ng aking tiyan na mag-aapat na buwan pa lamang. At dahil sa kahihiyan, at dahil na rin sa mga tsismosa naming mga kamag-anak at kapitbahay, mas mabuti na ngang umiwas at magtago muna pansamantala. Dahil halos walang makapaniwala na nabuntis ako sa edad na 23. Dahil mahinhin ang aking pagkatao. Parang di makabasag pinggan kung turingan ako sa aming barangay. Kung kaya, nakakahiya kapag nalaman nilang buntis pala ako sa di inaasahang panahon. Tagsibol ng kawayan nung buwan ng Hulyo. Yumayabong ng kawayan sa aming lugar, lalo na ang mga Bambosa vulgaris. Ito ang kawayan na kapag tagsibol ay napakakati, lalo na ang mga gilik nito. Kung kaya't nagbibigay ito ng lilim sa bahay nila Tita Nelly at dito muna ako nagtatago pansamantala habang nagdadalang tao. Para umiwas sa mga tsismos at mapaghusgang bibig sa aming nayon. At dito na nga ako sa bahay nila, itay at Tita Nelly, at sa kabutihang palad ay bumalik na ang dating lakas ng itay mula sa mild stroke at mas malakas na siya kaysa dati. At talagang alagang-alaga siya ni Tita Nelly. At tanggap na rin namin nila inay at kapatid kong bunso na mayroong relasyon sina itay at Tita Nelly. Dahil si Tita Nelly nga ang nagsagip kay itay sa madugong trahedya sa paanan ng Mount Aminduhen. At pati ako ay alagang-alaga din ni Tita Nelly. Mas sobra pa sa pag-aalaga sa akin kesa kay inay. Kaya naman nakakapanibago kasi bibihira lamang ako kung makaranas ng ganito. Kabilugan ng buwan sa bahay nila at unang gabi ko pa lang doon sa kanila. Nanibago ako. Hindi ako makatulog. Naninibago ba ako? Namamahay ba ako? At may naririnig ako na alulong ng mga aso. Kaluskos. May naririnig akong yabag. Hirap na hirap talaga akong makatulog noong gabing iyon. Madaling araw na nun, nasa 1:30 na. Tulog na ang lahat maliban sa akin. Matutulog na sana ako dahil dinapuan na rin ako ng antok nang sumakit ang aking tiyan at nakarinig ako ng baboy na umiiyak pero mahina lang to. Nakarinig din ako ng kaluskos sa bubungan at medyo mahina din. Pero talagang maririnig at maririnig mo sa sobrang tahimik ng gabi. Natatakot na ako na parang may nakamasid sa akin. At babae ito. Hindi ko pinapansin dahil madilim at natatakpan ng kulambo. At noong inaninag ko at nilapitan para makasiguro kung tao nga ba o hugis tao lamang na anino, ay nagulat ako. Si Tita Nelly pala ang nakatitig sa akin ng harap-harapan.
At mga isang dangkal lang ang pagitan ng mga mukha namin. Nagulantang ako sa pangyayari at napaurong ang dila ko at tanging kulambo lamang ang nagbibigay ng proteksyon sa akin. Hindi ako makapagsalita at tumayo na ang balahibo ko, lalo na sa batok, at tuluyan nang umurong ang dila ko nang tumawa ito ng pagkalakas-lakas. Kitang-kita ng dalawang mata ko na umiba ang mukha ni Tita Nelly. Kumapal ang kilay nito, gulong-gulo ng buhok na nakabuhaghag at sumingkit ang kanyang mga mata. At lumaki ang bunganga at humaba ang dila niya na kasing haba ng isang ruler. Napako ako sa aking nakita. Hinding-hindi ako makapaniwala. Lalong-lalo na nang tumawa ito ng mahinang-mahina. Naninigas sa kilabot ang buong katawan. Habang nagtititigan kaming dalawa ni Tita Nelly na aswang. Tanging kulambo lang ang pagitan namin, kung kaya't laking pasasalamat ko, lalong-lalo na sa kulambo nung mga panahon na yon. Kung hindi dahil doon, baka nasipsip na ng aswang ang bumibilog kong tiyan. Agad na tumalon ng aswang na si Tita Nelly sa bintana at nagsusumigaw ito ng matagal ding nanlamig ang katawan ko. Habang nakaupo ako at feeling ko, lumaki ang ulo ko sa kilabot. Hindi talaga ako makapaniwala sa nakita ko. Hindi kasi ako naniniwala sa aswang mula pagkabata. Kaya hindi ako natatakot at natutulala ako nung gumapang ako sa kanila itay, sa kanilang higaan. At laking gulat ko, kasi dalawa pa rin ang nakahiga doon. Sino kaya ang isang nakahiga doon? Yun ang tanong ko sa sarili ko. Gayong nakita ko si Tita Nelly at isang aswang. At 3 lang kami doon ni na Tita Nelly, ako at si Itay. Sigurado akong si Itay ang nakahiga at ang isa hindi ko makilala dahil natatakpan ng kumot ang buo niyang katawan. Unti-unti kong nilapitan ito. Unti-unti akong lumabas sa kulambo at alamin kung sino pa ang isang nakahiga dahil naguguluhan ako. Hindi matahimik ang isipan ko sa palaisipang iyon. Hindi ako mapakali at kailangan kong masilip kung sino ang taong tinatakpan ng kumot na yon. Lumapit at lumakad akong nakaluhod, papalapit sa hinihigaan ni Itay at para silipin kung sino ang nasa ilalim ng kumot na yon. Dahan-dahan kong hinila ang kumot. Paibaba para hindi magising kung sino man ang natutulog dito. Dahil ang alam ko talaga ay 3 lamang kami nila Itay at Tita Nelly ang nakatira sa kubong ito. At nung nangangalahati na ang kumot, bigla itong bumangon sa gulat ko at napaatras ako at si Tita Nelly nakangiti sa akin nang nakatitig. Titig na tila bang magkahalo ang galit at titig. Nakahawak na ako kay Itay at tulog mantika ang Itay. Kinukurot ko na si Itay at nagising ito. At sinabing, bakit mo ako kinukurot? Ang sarap ng tulog ko ah. At sinabi ko, Itay, may aswang dito. Yung kumot kanina na parang may nakatalokbong na tao ay biglang nahila pababa at nabagsak sa katrin ninyo na parang walang laman. At dahan-dahan kong kinapa, wala ngang laman. Nagtanong si Itay na, ano ba yon anak? Biglang lumabas si Tita Nelly sa pintuan ng CR. Natulala ako nang makita ko si Tita Nelly na galing sa CR. Nabuong akala ko, nakakulumpot o nakatalokbong ng kumot na natutulog. Naguluhan ako sa mga nangyayari. Gulong-gulo ako at sabi ko kay Itay, wala po yun Itay, matulog na po ulit kayo. Kinaumagahan, nagalit sa akin si Tita Nelly nang sabihin kong may aswang kagabi. Sinabi ni Tita Nelly, nakakatatlong anak na ako pero wala namang nangangaswang sa akin noon. At nagpaalam akong doon muna ako kay Inay. Pero nagmakaawa itong si Tita Nelly. Nagalit lang daw siya sa sinabi kong may aswang. Kasi wala naman daw talaga. Naninibago lang daw ako sa unang gabi o namamahay. Normal lang daw yun sa nagdadalang taong tulad ko.
Pero nang umalis sila papuntang palengke, di na ako nagdalawang isip na umalis pabalik kay nanay. Lahat ng nangyari sinabi ko kay nanay. Nang malaman niya, ay inilabas niya ang pangontra at naghanda sila ng pinsan kong lalaki ng itak at yung nakabaliktad na walis tingting sa likod ng pintuan. Kaya nang sumapit na ang gabi, nakakarinig na kami ng kaluskos sa bubungan at mahinang huni ng ik-ik. Nagmura si kuya na pinsan ko at sabi, "Hayop kang aswang na Nelly ka? Gusto mo pang aswangin ang buntis kong pinsan? Pupuntahan kita bukas na bukas din sa bahay ninyo. At kapag pumasok ka dito, sigurado kong hindi ka makakalabas ng buhay." Pero tumawa lang ito ng nakakairitang tawa. Gabi-gabi akong inaaswang hanggang nanganak ako at ganun pa din. Ang ginawa ni kuya na pinsan ko ay pumunta sa bahay nila Papa at Tita Nelly. At sabay sabi pa na di daw tigilan na aswangin ng pinsan niya. Pati ang pamangkin niya raw sa pinsan ay papatayin daw niya ito dahil alam na ng karamihan kung sino ang aswang sa lugar na to. Dahil ipinagkalat na raw sa lugar namin ang tungkol sa kanya. At lumipas na ngang mga araw na ilabas ko na ang aking panganay. At 24 na ako noon dahil katatapos lang ng bagong taon. Napag-alaman namin na ang nakasagupa o nakainkwentro ni Itay sa Mount Aminduen ay hindi mga taong labas o NPA o MNLF o MILF o di kaya CCP, kundi isang aswang at walang iba kundi iyon ay si Tita Nelly. At buwan ng Hulyo din ng mga panahon na yon. Buwan na naglalabasan ng mga aswang dahil tagsibol ng mga kawayan, kaya kating-kati na naman ang mga aswang na maghasik ng lagim sa mga inosenteng tao dito sa mundo sa pamamagitan ng pagbabalat kayo. Nagtatago sa maamong muka na akala mo ay mabait na tulad sa puting tupa. Ngunit isa palang mapagsamantalang aswang. Dumating ang araw na natauhan din ang aking itay at nagkahiwalay din sila ni Tita Nelly na isang aswang dahil napatunayan mismo ng itay na isang aswang ang kanyang nakaengkwentro sa paanan ng bundok na yon. Bumalik na sa kanyang alaala ang lahat na pangyayari. At hindi totoong na-stroke siya kundi kagagawa niyon ni Tita Nelly na tila ba kung anong ginawa niya para makalimot ang aking itay at kung anong klaseng gayuma ang ginawa niya. At napag-alaman namin na si Tita Nelly pala ay galing ng Pototan, isa sa probinsya ng Iloilo, at pinauwi na nga ito ng barangay doon sa kanilang sitio. Dahil napag-alaman na rin ng taga-sitio doon na isang aswang nga ito, na may merhuwisyo ng mga alagang manok na sabungin at ng mga taga roon. Nagmistulang isang salot sa kanilang nayon, kung kaya't pinauwi ito ng kanilang barangay kapitan sa lugar nila at binigyan ng pamasahe pa uwi ng Iloilo. Sobrang saya ng pamilya namin nang bumalik si Itay. Buo na ulit ang pamilya namin. Naibalik na muli ang mga ginagawa namin. Ang trabaho sa madaling araw pa lamang ay gising na kami at sa umaga maganda ang mga tanawin lalo na ang mga bulaklak. At nagdidilig kami ng nanay ko, ng kapatid ko at ng anak ko ng mga halaman at nag-iigib ng tubig sa balon. At sa tanghali naman ay masaya kami nagsalo-salo ng mga makakain galing sa aming munting hardin. At sa dapit hapon naman ay nakaupo lamang kami ni nanay, kapatid ko, anak ko at si Itay sa aming munting upuan na gawa sa tabla sa ilalim ng punong aratiles habang pinagmamasdan ng papalubog na araw sa kabundukan. At sa gabi ay mapayapa kong mahal sa buhay ang kapiling ko, lalo na't buo ang aking pamilya at sama-sama kami.